Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po'y natutuwa at nakasama niyo po o naging kasama niyo muli ako sa inyong pagdiriwang ng inyong anniversary, 108th church anniversary. Salamat po sa pagkakataon na ginawa niyo akong kabahagi sa pagdiriwang na ito. Ang atin pong pagbubulay ngayong gabi ay tungkol po sa pamilya. Pinamagatan ko po itong The Family That Believes Together Are One Forever. Napakahalaga po kasi ng pamilya sa ating kapanahunan. Napakahalaga po ng bawat pamilya dahil hindi po mabubuo ang iglesia, hindi mabubuo ang lipunan, hindi rin mabubuo ang mga bansa kung wala pong pamilya. Bukod sa usapin po ng bilang ng mga tao na bumubuo ng mga pamilya, dahil mahalaga din po naman kasi ang bilang, dahil usaping population, masasabing yan ay isang syudad na, yan ay isang gagawin na natin isang bansa kung meron ng sapat na bilang na naninirahan doon. Ang Nasugbo hindi pa raw magiging syudad dahil kulang sa populasyon. Kulang. Sakto na sa usaping pananalapi, may sapat na pananalapi pero kulang sa tao. So, ibig sabihin, kailangan pang mag-anak ng mag-anak para dumami ang tao para mag-qualify siya for a city. I do not know dito sa Kalaka, dahil malaki ang Kalaka, kung anong kulang sa Kalaka, kung kulang ba sa income, o anong kulang dito. So yun po, mahalaga po ang bilang din. Subalit po, higit na mahalaga ang usapin din tungkol sa mga values o mga katangian na dapat taglayin ng bawat pamilya. Sa pagkakataon pong ito, nais ko pong pansinin natin ang pamilya ni Noemi. Noemi po na nasa Biblia, hindi si Noeming taga-Kalaka. Noeming nasa Biblia. Kung ano pong meron pamilya ni Noemi na hanggang ngayon ay buhay pa sa ating gunita, ang pamilya ni Noemi. Pinag-uusapan ang kanyang pamilya, pinagkukwentuhan, nababanggit sa ating mga pag-uusap. Kilala po ba natin lahat si Noemi sa Bible? Kilala po natin lahat? Sino pong hindi nakakakilala? Pwede niyo pong basahin ang kabuuang kwento ni Noemi sa Ruth. Ruth po, aklat ni Ruth. 4 na chapters lang po yun, kaya madali pong basahin. Tingnan po natin kung anong meron sa tahanan ni Noemi na siyang gusto ko pong makikita natin sa atin ding mga tahanan at siyang atin ding tataglayin ang mga katangiang ito para lalo pong tumatag hindi lamang ang ating sariling pamilya kundi maging ang iglesia at maging ang pamayanan. Sa tahanan po ni Noemi, makikita po natin ang katatagan. Bagamat si Noemi po ay isang matapat na tagasunod ng Panginoon, siya ay nakaranas din ng kasawian. Ano po yung kasawian na dinanas ni Noemi? Siya at ang kanyang sambahayan ay nagdusa, bunga ng taggutom. At sila po ay napaalis sa kanilang tahanan. Kaya doon po sila napalipat sa Moab. Parang katulad lang din po ng ilan sa atin sa kasulukuyang panahon. May mga pamilya din pong dumaranas ng kahirapan. Napapaalis sa kanilang mga tahanan o di kaya kailangang umalis sa sobrang hirap, kailangang maghanap ng trabaho sa ibang lugar. May iba ding mga tahanan na pilit na pinapaalis o inaalisan ng mga tahanan. Yun pong mga na-demolish na mga bahay, yun inaalisan sila ng mga tahanan. Pero dagdag po sa paghihirap ni Noemi, ay namatayan pa siya ng asawa at yung 2 niyang anak na lalaki.
Ano po yun, napakasaklap po yun para sa kanya. Sa kultura po kasi ng mga Hebreo, isang masaklap na karanasan sa isang babae, hindi pa po sa isang lalaki. Isang napakasaklap na karanasan sa isang babae ang mawalan ng asawa at mga anak na lalaki. Dahil ang kanilang buhay ay nakadepende po sa kanilang mga asawa at mga anak. Dagdag pahirap po kay Noemi sa kanilang paniniwala pa na kapag nawalan ka ng asawa at nawalan ka ng mga anak, ay ikaw ay makasalanan at ikaw ay pinarurusahan ng Diyos. So dagdag pa po yun na sa kanilang paniniwala na nawalan ka ng asawa, nawalan ka ng mga anak, meron pa sa kanilang paniniwala na makasalanan ka kasi. Kaya pinarusahan ka ng Diyos. Yan. Kaya namatay ang asawa mo, namatay ang mga anak mo dahil makasalanan ka. So, yun po yun. Dagdag na pahirap po. Kung iisipin man siguro ni Noemi, ano ba naman kasalanan ko? Para kung iisipin, wala naman yata akong nagawang kasalanan. Pero yun po ang kanilang paniniwala. So, mukhang napakalupit po. Parang napakalupit ng Diyos sa mga panahong iyon. Mukhang tinalikuran na ng Diyos si Noemi at tila laban pa sa kanya ang Diyos. Ito ang napakahirap na kalagayan na kinaroroonan noon ni Noemi. Gayunman po, hindi pinanghihinaan ng loob si Noemi. Hinarap niya ang buhay na may katatagan. Hindi siya nagpatalo sa kanyang naging karanasan. Tulad po ng iba na pag labis-labis na ang mga pagsubok sa buhay ay natatalo na. Maalala ko po noon, doon sa aking home church sa Negros, meron po kami isang elder noon. Ako'y doon lumaki sa simbahang iyon. Tapos yung elder na yun, ako'y hangang-hanga sa kanya dahil napakasipag na elder. Linggo-linggo, siya ang patnugot at kagaling manalangin. Kaya ako'y talagang tinitingala ko siya. Bukod doon sa aming pastor, napakahusay na elder. Kung anong nangyari sa kanyang buhay at kung anong dinanas niyang mga pagsubok, nabalitaan ko na lamang, nandito na ako sa Batangas, nabalitaan ko na lamang na tumalikod na sa simbahan. Tumalikod na sa pananampalataya at alam niyo po kung anong ginagawa na niya? Naging leader na siya doon sa Tungitan. Meron siyang doon na pasugalan na talagang tuluyan niyang tinalikuran ng simbahan at ang kanyang pananampalataya. Yun daw ay basta may kwento doon, anong nangyari? Sabi, basta may dumanas daw siya ng mahigpit na pagsubok sa buhay. At siguro hindi niya na nakikita ang Diyos na kumikilos sa kanya. Kaya gayon na lamang ang nangyari sa kanya. Siguro sa tingin niya, mas masaya pa din sa Tungitan. Meron siyang kinikita lagi. Laging may mga tao na lumalapit sa kanya. So, ganun po, hindi nanatiling matatag ang kanyang buhay, bagamat elder na nga po siya. Meron po namang isang mananampalataya. Yun pong manunulat ng It is well with my soul. Kaya po hiningi ko po ito. Itong himnalyong ito. Ano pong Tagalog noon? Kung kapayapaan. Yung writer po nung kantang kung kapayapa ay laging kakbay, yun po yun. Yung writer po noong, composer po nung kantang iyon ay isang mayamang abogado. Meron po siyang 2 anak. Tapos may asawa. At the peak of his career bilang abogado, namatay po yung kanyang anak na lalaki at na bata pa dahil sa isang karamdaman. Ay talagang dinamdam po nila ng mahigpit nilang buong mag-anak. Kaya para makabawi ang kanyang asawa, pinapagbakasyon niya muna sa ibang lugar yung kanyang asawa at yung isa pa nilang anak. Pero habang naglalakbay po sila,
tumawid ng dagat sakay sa isang barko, nabangga naman ng isa pang barko o tanker, cargo ship, ang sinakyan nilang barko. Lumubog ang barko na sinakyan ng kanyang mag-ina. Tapos ay namatay yung anak na babae. Ang natirang naiwang buhay ay ang kanyang asawa. Pero nung nasa po siya, yun ang nangyari, nakatanggap siya ng abiso na yun ang nangyari sa kanyang, sa barkong sinakyan ng kanyang mag-ina. Sinundan niya ang kanyang asawa doon sa isang lugar. Punta na po yung lugar na yon. Habang nasa barko din siya, bulay-bulayan ang pangyayari sa kanyang buhay. Napakabigat, nakapagsubok sa kanyang buhay. Habang nasa barko po siya, na nagmumuni-muni sa mahigpit na mga pagsubok na dinanas nila, pamilya, na isulat niya po yung kantang It Is Well With My Soul. Na kahit dumaranas siya ng mahigpit na pagsubok para sa kanya, still, it is well with my soul. Dahil may kasama siyang Diyos. Yun po yung nangyari din kay Noemi. Namatay ang kanyang asawa, namatay ang mga anak, pero nanatiling matatag si Noemi. Dahil sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nasa kanyang isip na merong Diyos siyang kasama. Napakahalaga din po yon sa ating mga tahanan. Mananatili pong matatag o mananatiling forever ang ating tahanan. Kung ang katatagan po, hindi lamang ng ina ng tahanan, hindi lamang ang ama ng tahanan, kundi ang bawat kaanib ng tahanan ay mananatiling matatag sa mga panahon na dumaranas tayo ng mabibigat na mga pagsubok. Ang ikalawa po na gusto ko pong makita natin, sa tahanan po ni Noemi ay naroon ang larawan ng pangunawa at malasakit sa iba. Ayon po kay nagwika si Noemi sa kanyang manugang, sa kanyang dalawang manugang, si Ruth at si Orpha. Sabi po niya, umuwi na kayo, wika ni Noemi sa kanyang mga manugang. Wala na kasi siyang anak pang maibigay sa kanyang mga manugang. Noon, ang pagkakaroon nga po ng anak na lalaki o asawang lalaki ang nagbibigay katiyakan at pag-asa ng buhay ng mga babae. Kapag wala ka ng anak na lalaki o wala ka pang asawa, ikaw na ang pinakakawawa sa lahat ng nilalang sa buong mundo. Iwanan ka pa ng mga anak mo, wala na rin. Ikaw na ang pinakakawawang tao sa mundo. Ayon po yun sa kanilang kultura. Ayaw po ni Noemi na madamay ang kanyang mga manugang. Ayaw po ni Noemi na maging kawawa rin ang kanyang mga manugang. Parang sa kanya, hayaing ako na lang. Ako na lang ang magiging kawawa. Ako na lamang ang maghihirap. Huwag na kayong madamay. Kaya pinauwi niya ang kanyang mga manugang sa kanilang mga tahanan. Umuwi na kayo sa inyong mga pamilya. Nakita po ni Noemi na may maganda pang kinabukasan na naghihintay sa kanila. Pero kung mananatili sila sa kanyang piling, parang malabo na, nagaganda pa ang kanilang buhay. Dahil kawawa na nga siya, pipisan ka sa taong kawawa. Kawawa ka na rin. So yun po. Tapos mga balo na rin yung kanyang mga manugang. Mga bata pa, pwede pang mag-asawang muli. Siya, ay matanda na siya, ayaw na niyang mag-asawang muli. Kaya ayaw ko na kayong madamay sa aking pagiging kawawa. Kaya umuwi kayo. Pinauwi niya ang kanyang mga manugang. Tinulungan ni Noemi na magdesisyon ang kanyang mga manugang. Ang paggabay po at pagtuturo natin sa ating mga anak, o maski sa ating iba pang kaanib ng pamilya, yung paggabay at pagtuturo natin sa kanila ay kapahayagan po ng ating pagmamalasakit para sa kanilang mabuting buhay. Umuwi na kayo. Yun po ang kanyang payo sa kanyang mga manugang.
Bagamat tiyakang kalungkutan at pamimighati ang idudulot noon kay Noemi, siyempre mag-iisa na lang siya. Wala na siyang kasama. So tiyakang kalungkutan at pamimighati ang kanyang dadanasin. Pinilit niyang umalis ang mga ito at manatili na lamang sa kanilang mga sariling bayan. Naniniwala po si Noemi na hindi sila magkakaroon ng pagkakataong muling makapag-asawa at lumigaya kung sila ay mananatili sa kanyang piling. Po ng aklat ng Ruth ang malalim na pangunawa at pagmamalasakit sa iba. Yung understanding and concern, pangunawa at pagmamalasakit sa iba. Napakahalaga po ang pangunawa at pagmamalasakit. Dito rin po nagsisimula ang pagpaparaya. Kung nauunawaan mo siya, nagmamalasakit ka sa kanya, magpaparaya ka na. So napakahalaga po yun. Hindi ka magpaparaya kung hindi mo siya nauunawaan. Hindi ka magpaparaya kung wala kang malasakit sa kanya. Yun po bang pagpaparaya na handa kang mawalan, magkaroon lang ang iba. Napakahalaga po yun sa tahanan. Po yung pamilya po, hindi masyadong nakikita ito. Yung pangunawa at pagmamalasakit na hahantong sa pagpaparaya. Ang gusto lagi po ng bawat isa ay magkaroon ako. Hayain ang mawalan siya. Magkaroon lang ako. Si Noemi, okay lang na mawalan. Okay lang na mawalan siya ng manugang. Okay lang na mawalan siya ng mga kasama. Basta't magkaroon lang silang dalawa, ang kanyang mga manugang. Magkaroon ng pagkakataon na makapag-asawang muli. Magkaroon ng pagkakataon na sumayang muli. At magkaroon ng pagkakataon na gumanda muli ang buhay. So yun ang kayo Noemi, hayain ang mawalan ako ng kasama. Sa ngayon po, gulo-gulo ang mga pamilya. Bakit po gulo-gulo ang mga pamilya ngayon? Dahil nagkukulang tayo ng pangunawa at malasakit sa isa't isa. Ayaw nating magparaya. Lalo sa usaping mga mamanahin. Ayaw nating magparaya. Hindi aring wala akong kabahagi. Di po ba? Hindi ari, aba. Sa kanya na lang ba lahat? Hindi pwede. Dapat meron din tayo. Pero dito sinasabihan tayong, hayain ang mawalan ako. Magkaroon lang kayo. Yun po yun ang kay Noemi. So ayaw pong magparaya ng mga kaanib ng pamilya. Okay, nagkakagulo. Pansinin nga lang din po natin sa ating mga anak. Kung merong ayaw diyang magparaya, kagulo ng ating mga anak. Kagulo ng magkakapatid. Kung merong hindi nagpaparaya, hindi lang naman ang mga bata nagkakagulo maski ang mga matatanda. Ang mga bata, madali pang resolbahin Madamot-damot dyan sa mga batang maliliit, madali pang resolbahin yon. Mga batang ayaw magparaya, madaling resolbahin. Pero pag tayo, mga edad natin, na ayaw magparaya, pagkagulo ng pamilya. Di po ba? Siguro may karanasan din kayong ganon. Kagulo ng pamilya kapag merong hindi marunong magparaya. Gusto natin makakuha lagi. At yung gusto natin na makakuha lagi, yun po ang sanhi ng ating paghihiwalay. Yun ang sanhi ng pagkawasak ng ating mga pamilya. Yun ang nagiging sanhi ng hindi na tayo mag-iimikan habang buhay dahil hindi lang marunong magparaya. Ay hindi po ganun ang pamilya. Sa pamilya ni Noemi, hayain ang wala akong kasama. Umuwi kayo para magkaroon muli kayo. Para gumanda muli ang inyong buhay. So yun po, napakaganda po yung tahanan ni Noemi. At ang ikatlo po, sa tahanan ni Noemi, naroon po ang pagiging huwara ng pananampalataya. Wika po ni Ruth, pinauwi na sila. Umuwi na kayo sa inyong mga tahanan. Si Orpha, umiwalay na nga, umuwi na.
Pero si Ruth, ang wika po ni Ruth, huwag na ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Napakaganda po ng pahayag ng isang manugang. Isang manugang nga po yun. Para sa kanyang biyanan. Sasama po ako sa inyo. Kung saan kayo, doon na rin po ako. Ang inyong Diyos, siya na rin po aking magiging Diyos. Ito'y kapahayagan ng tiyak na pagyakap ni Ruth sa pananampalataya ng biyenang si Noemi. Napakaganda ano po. Yun bang may manugang tayong yakapin ang ating pananampalataya. Kung lahat ng mga manugang ay ganito, ay kasarap po ano. Pag lahat ng ating mga manugang ay, lahat ng iyong mga manugang ay ganito, ang inyong Diyos ay magiging kong Diyos. Kung saan po kayo natin titira, doon din po ako titira. Ang inyong bayan ang aking magiging bayan. Ibig sabihin, yung bayan ng mananampalataya, yun na rin po ang aking magiging bayan. Subalit po, ang kadalasang problema ngayon sa mga tahanan ay tanggap ng mamanugangin ang pananampalataya ng nobya o nobyo hanggang kasalan lang. Di po ba? Marami hanggang kasalan lang. Dito ikakasal sa iglesia. Pero pagkatapos, pinagtatalunan na kung saan magpapabinyag, kung saan bibinyagan ang mga bata. Ewan ko lang po kung may karanasan din dito sa Kalakang gayon. Sa Nasugbo, meron. Sa Tuwig, gayon. Pinag-aawayan na ng mag-asawa. Pati mga biyenan-biyenan ay nakikisali na din. Yun po ang mga tahanan ngayon eh. Pero dito kay Ruth at kay Noemi, ang iyong bayan ay magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ang siyang magiging kong Diyos. Hindi pinagtatalunan kung saan, kung yayakapin ba ang pananampalataya. Dahil nakita ni Ruth ang uri ng pananampalataya ng kanyang biyenan. Naunawaan ni Ruth ang pananampalataya ng kanyang biyenan. Kaya niyakap niya ang pananampalataya ng kanyang biyenan. Ito'y napakahalaga po para sa atin. Yun bang kung paano po natin, ang hamon sa bawat isa sa atin, kung paano po tayo maging mabuting halimbawa sa bawat isa. Hindi lang po sa ating mamanugangin, kundi maging sa ating mga anak, sa bawat kaanib ng pamilya. Dahil merong ibang pamilya na maski mga anak ay hindi na kayang yakagin. Maski mga anak ay nahiwalay na din. Bakit po? Anong pagkukulang nating magulang? Sasabihin natin, tinuturuan ko naman yan, Pastor. Bakit ba kayo talagang ayaw na? Bakit nga ba'y ayaw na? At bakit nga ba'y nalipat na, nahiwalay na't nalayo na? Bakit nga po ba? Sisisihin natin ang kapitbahay. Sisisihin natin si Pastor. Hindi ba naman Pastor dinadalaw eh? Kaya yun, tuluyan na nawala. Sisisihin natin ang nobyo, sisisihin natin ang nobya na hinikayat sa kanila. Yun po ba? Pero dito po sa kwento ni Noemi at sa ni Ruth, niyakap ng buong-buo ni Ruth ang pananampalataya ni Noemi. Ito din po yung hamon sa atin. Kung paanong paraan ang gagawin natin ng bawat kaanib ng ating pamilya, anak man natin yan, asawa man natin yan, bayaw man natin yan, manugang man natin yan, ay atin silang mahikayat sa pananampalataya. Yun po ay sa pamagitan ng ating pagkakaroon natin ng mabuting halimbawa. Nasa sa atin po yun. At wag siguro natin sabihin na, aywan maganda yan. Ano nangyari dyan? Di naman ako nagkulang.
Pero ito po'y hamon sa bawat isa sa atin. Kung nagawa ni Ruth o ni Noemi na makuha niya ang kalooban ni Ruth, kaya din po natin gawin. Yan sa ating mga mahal sa buhay. Payabungin po natin ang ating pananampalataya para maging huwaran po tayo. Payabungin po natin ang ating pananampalataya upang makaakit tayo ng iba pa na sumampalataya din sa Diyos. So nawa po, sa gabing ito, sa ating pagdiriwang ng isang linggong pagdiriwang ng church anniversary, ang kwento ni Noemi at saka ni Ruth, ang siyang lalo pang magpapatibay, magpapatatag ng ating tahanan. Ang darating pang mga anniversaries ng ating iglesia ay lalo pang magiging masigla dahil hindi na lang kayo dalawa, kasama na ang inyong mga manugang, kasama ang mga apo, kasama na lahat. Sama-sama tayong sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Tayo po'y pinagpala ng Diyos sa ating pagdinig ng kanyang mensahe.